Hello po, mga kapatid. Pasensya na po, naputol po yung kanina. Nag-down din po pala bumaba din po pala si Sneaky. I thought mag-i-stay po siya. Kaya iniwan ko po muna para tuloy-tuloy po yung kasi may mga pinagawa yung boss ko. And yun po, mga kapatid. May nagsabi po sa akin na kapatid sa US na mukhang nagsisisi na daw po si Daniel Rason. Sabi ko malabo po kapatid na mangyari po yan kasi alam po ng buong royal family and their household, yung pong mga kasambahay po ni Daniel Rason, alam po nila yung contact ko, mga kapatid. No one is reaching out sa akin. And pati ang mga KNP, mga kapatid, alam po nila yung yung Viber ko, yung pong messenger ko. Pero wala po. Kaya po, sabi ko nga po mga kapatid, wag po kayong magpapapaniwala kay Daniel Rason. Bakit po? Kasi po, sinungaling po siya, mga kapatid. Bakit? Biruin mo. Sasabihin mo ngayon na mahal mo yung mga kapatid. Sasabihin mo, nakahanda ka na magsakripisyo, nakahanda kang gumugol at magpagugol, etc., etc. Sino ba Daniel Rason ang gumagastos ng airline tickets ninyo? Sino ang gumagastos ng mga accommodations ninyo? Yun palang Daniel Rason, yun palang mga kapatid, dapat na kayong mag-isip eh. Kaya tingnan nyo po mga kapatid, nag-umpisa lang po kami mga kapatid sa 4 members ng GC group chat sa abroad. Ngayon po, more than 100 na po kami. Hindi po individual yun Pamilya po yun mga kapatid. All over the globe. And counting po mga kapatid. May mga kapatid na nasa abroad na hindi ko pa inilalagay sa GC nung ginawa ko. Opo, ginawa ko po yon. Baka isipin nung iba, magtatayo ng iglesia si Badong. Hindi po. Ginawa ko po yon para support group sa mga kapatid na matindi po yung naging trauma sa mga kapatid po natin. Bakit po mga kapatid? Biruin mo. Merong kapatid takot siya na merong makasalubong siyang kapatid, member ng MCGI outside. At saka tingnan ninyo Daniel Rason, biruin mo, nananahimik ako dito, pati itong kasama ko guguluhin ninyo para perwisyuhin ako. Buti na lang, awa ng Diyos talaga itong boss ko. Sabi nga nung boss ko kanina bago siya umalis, kakaalis lang niya. Sabi niya, see you next year. Sabi kong ganyan doon sa boss ko. Oo nga, see you next year na, sabing ganyan. Padalan mo na lang ako ng pera sa bank account ko. Sabi ng boss ko, ano ka, papabayaan mo ako dito? Sabi ko doon sa boss ko. Though alam ko naman nagbibiro lang siya, mga kapatid. So, itong si Daniel Rason mga kapatid, malabo po yung magsisi. Bakit? Biruin mo, sariling tiyuhin niya, kapatid ng tatay niya, idinimanda ng tatay niya. Sino po ang sumuporta? Nagbigay ng lawyer. Ayan, si Daniel Rason. Hindi mo ba po pwedeng sabihin noon sa tatay mo, Daddy, masama po sa atin yan. Kahit pag-uusap lang dangal pang tao. Biro mo kapatid mo, ididimanda mo. Dahil lang sa simpleng usapan na halaman. Kasi po hindi naman po kasi laking mayaman talaga yung pamilya Rason na yan. Mahirap lang naman yan eh. Taxi driver lang naman yung Kaya alam nyo po pag minamasahe ko siya, yung tatay ni Daniel Rason, may biyak po dito. Ang lalim ng biyak niya dito. May pingas din dito. Kasi basugulero po yung tatay po niya eh. Mga kapatid. Kaya, wag po kayong magpapapaniwala dyan mga kapatid.
ganito po ha, ichina-challenge ko po kay lahat. Pagka po nanghingi po siya ng kapatawaran sa kapatiran, balik po tayo lahat dyan, mga kapatid. Balik po tayo. Ako po mismo, kukumbinsin ko po kayo lahat isa-isa, mga kapatid, na bumalik po tayo lahat dyan. Pero, hanggat nagmamatigas yung Daniel Rason na yan, sabi ko nga sa'yo, Daniel Rason, wag mo akong gagalitin. Naku, ilalabas ko talaga yung litrato mo na nakapost kang Bold Star. Alam mo yun, Daniel Rason, at alam ng ano mo yun. At ilalabas ko yung picture ng nanay mo na naka-90s. Wag mo akong susubukan, Daniel Rason. Tinatakot mo ko na kakasuhan mo ko ng cyber libel crime? Go ahead, inihintay ko nga yan. Alam mo, ang bobo-bobo mo eh. The fact na hindi ka kumikibo sa issue na to, you know, Daniel Rason, anong ang tawag sa sa legal na pananalita o legal language? Prima facie. Ang katumbas po nun, silence means yes. Bakit? Meron ba akong batayan? Meron akong batayan, akala mo bobo ako. Akala mo tatanga-tanga lang ako. Sabi nga nung kamanggagawa na tumawag sa akin 2 days ago, akala ko tatanga-tanga ka lang. Sabi niyang ganyan. Pangiti-ngiti ka lang, nagtatrabaho ka lang, tahi-tahimik. Tapos pangiti-ngiti ka lang. Pag napag-initan ka, sabi ko, ganun talaga. Sabi ni Brother Eli yun eh. Kailangan mong kailangan mong magtanga-tangahan minsan for the sake of truth and for the sake of brotherhood, mga kapatid. Kaya alam mo, Daniel Rason, tignan mo, mga miyembro mo ngayon, Daniel Rason, mga miyembro mo tinatawag sa'yo scammer. Hindi ka ba kahiya-hiya niyan? Nakakahiya ka, Daniel Rason. Mga miyembro mo, sinasabihan kang scammer. Walang ganyan sa ibang relihiyon. Ang Iglesia ni Cristo, hindi nila sinabihan yung kanilang puno na si Manalo na scammer. Yung mga Katoliko, hindi nila sinabihan yung Papa sa Roma na scammer. Si Kibuloy, yung mga miyembro niya, hindi nila sinabing scammer. Kaya nakakahiya ka, Daniel Rason. Opo, tama si Ruby Castillo. Sabi niya, the secret of the fooding is eating. Ang bobo. Walang sense. Walang sense. Anong ibig mong sabihin dyan? Ang sikreto ng pagkain, yung kahit Tagalogin ko, parang ang hirap Tagalogin, ang bobo. Ginagawa mong bobo yung mga kapatid. Akala mo bobo yung mga kapatid. Akala mo lang. Pati yung mga KNP mo, akala mo pumapalakpak yan. Hindi. Sa loob nila, badong, banatan mo pa. Sige pa, banatan mo. Akala mo, hindi ko alam? Nako, Daniel Rason. Sabi ko nga sa'yo, ay nako. Kaya, mag-enjoy ka na dyan. Dyan sa parang yung nangyari nun sa panahon ng Haligit Suhay. Nag-go-golf na lang si Maximino Nieto sa sa Amerika. Sige, mag-golf-golf ka na lang dyan. Kasi, wala nang maniniwala sa'yo. Ngayon, mga kapatid, gusto nyo pang Gusto nyo pang mag-abuloy? Gusto nyo pang tumulong sa mga patarget? Problema nyo yan, mga kapatid. Problema nyo yan. Ako, ang concern ko ngayon, yung mga kapatid na closet. Mga kapatid, naiintindihan ko po kayong lahat, mga kapatid. Kahit siraan po nila ako, I don't care. I don't care. Ngayon, tatakutin nila ako, I don't care.
Naubos na yung takot ko sa loob ng 20 plus years na tinatakot-takot nyo ako. Yung pamilya mo, Daniel Rason. Naubos na yung takot ko. Maraming beses na sinubukan kong magpakamatay during the time when I was with them. Kaya lang, bakit ko sasayangin ang buhay ko dyan sa mga walang kwentang mga tao na yan na ang gusto lang ay pakinabang. Matapos kanilang pakinabangan, itatapon ka na lang nila na parang tae. Tapos sasabihin ninyo na sinisiksik ko yung sarili ko sa inyo. Hoy, Bet Rason, walang hiya ka. Naku, kahiya-hiya ka, tinatawanan ka na ng pamilya mo, Bet Rason. Kahiya-hiya ka. Hindi ba totoo yung pamilya mo mismo, ha? Sinasabi, ayan, tanungin mo, pati mga apo mo. Di ba tinatakot mo si Yeye? Tinatakot mo si Sidsid? Noong nag-message ka sa amin na lahat, minas-message mo kami. Nasa Morong kami nun. Sabay-sabay mo rin dinilit. Ganun po kasi yan si Bet Rason. Yung walang yang Bet Rason na yan, mga kapatid. Pagka nag-chat po yan, hindi ka nag-reply agad, didelete niya. Tapos magsusumbong siya sa anak niya. Ito namang anak niya na malibog, na kung kani-kanino pumapatong at matakaw sa pera, magnanakaw ng pera, magnanakaw ng ng karangalan, laging pinakikinggan yung kanyang nanay na sinungaling. Nasaan ang karangalan mo ngayon, Daniel? Nasaan ang karangalan mo? Kung talagang totoo ang sinasabi mo, dapat pamalian mo yung sinasabi ko. Napokpok yung asawa mo. Pokpok na Japayuki. Hindi ba totoo? Si Ari Gail Rason? Si Ari Gail Ruga, anak niya doon sa una niyang asawang Hapon. Patunayan mo ngayon, pamalian mo yung sinasabi ko. Ipa-DNA inyo. Kung talagang nagsisinungaling ako. Sabi ko nga sa inyo, matagal akong akala nyo, wala akong alam. Ikaw, Bet Rason, namatay yung magulang ni Joey Rason. Hindi nyo man lang ipinaalam sa kanya kung sino yung totoo niyang magulang. Namatay yung tatay niya at nanay niya. Mga walang iya kayo? Sige, galitin nyo pa ako, Daniel Rason. Sinasabi ko sa'yo, ipopost ko yung picture mong Bold Star. Pag yun ipinost ko, patay ka na. Hindi mo masasabing edited yon. Kasi black and white pa yung picture. Ikaw, Bet Rason, tumigil-tigil ka sa paninira mo. Sinasabi ko sa'yo. Bakit? Meron akong picture mo na naka-90s ka. Mga punyeta kayo? Matapos ninyong pakinabangan ng mga kapatid, sisiraan ninyo? Tapos sasabihin ninyo kayo ang inaapi? Kung talagang totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo pamalian ng mga sinasabi ko? Na ang asawa mo kinuha mo second hand, third hand, fourth hand, fifth hand. Akala mo wala akong ebidensya, Daniel Rason? Meron akong ebidensya. Hindi ba totoo? Nagsisex kayo sa loob ng kotse? Nasaan ang karangalan mo ngayon, Daniel Rason? Biruin mo, leader ka ng isang religious organization, hindi ka man lang hindi mo man lang mahihintay na makapasok kayo sa loob ng kwarto. Bakit kayo nagsisex sa loob ng kotse? Nasaan ang dignidad at karangalan mo? At bakit mo pinull out yung circular? Na sinususpindi yung anak mong bakla.
Hindi, pamalian mo, Daniel Rason. Hindi ba totoo yung anak mo, pinainom ng Viagra yung si Brad Bird? Hindi ba totoo yung anak mo na ampon, na malaki ang ulo, na mukhang alien, na pinainom niya yung nilagyan niya ng pampatulog yung inumin ni Brad Ramon Espanyol? Tsaka kayong magmalinis ngayon. Ikaw, Rhea sa Sondoncillo, saka mo sabihin ngayon na ako yung may kalagim-lagim na may kalagim-lagim na sasapitin. Nako, malabo. Compare naman sa inyo. Kahit mag-iyak ka dyan, kahit umiyak ka ng bato, kung papaanong nagmamakaawa yung mga tao noong panahon ni Noe, na nag-uumpisa ng mag-uulan, hindi na binuksan yung pintuan ng daong, ganyan din ang mangyayari sa inyo. Kalagim-lagim. Makikiusap kayo sa mga bundok, itago ninyo kami sa mukha noong kataas-taasan. Hindi ba totoo, Daniel Rason, yung na meron kang girlfriend? Ang initial ay R at saka S. Nasa Amerika na ngayon yun, matangkad at morena. Kapatid yun ni WL na MMC, na original, pioneer na MMC. Si WL, initial niya WL. Yung kapatid niya na naging girlfriend ni Bonjing, ni Daniel Rason, is ang initial niya ay RS. Biruin mo, saan ka kukuha ng karangalan na sasabihin mo sa mga binata at dalaga na ay naku, mga kapatid. Kaya yung matanda doon sa YouTube na kyaw, sabi ko nga, kahit siraan mo ko, matanda, hindi kita papatulan. Bakit? Hindi mo alam kung anong pinagsasabi mo. Hindi ka man lang nakasama ng royal family eh. Tapos ipagtatanggol mo sila. Kaya, alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga, yung mga panatiko, pagka po yun yung nag-exit, mas matindi po silang manindigan sa totoo na nalaman nila bakit sila umalis. Ako po, panatiko po ako, mga kapatid. Kaya, di po ba ang sinasabi ko, kung hanggang kamatayan, dadaling ko hanggang libingan yung nalalaman ko. Bakit? Kasi, unang-una, bahala ang Diyos. Hindi ko problema yan. Kaya lang, noong pinablock niya ako, ngayon, sising alipin ka, Daniel Rason. Sising alipin ka. Bakit? Hindi mo alam, itong nilalait-lait mo na tsura mo, ito pala ang magpapabagsak sa'yo. Hindi ako magpapabagsak sa'yo, Daniel Rason. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang magpapabagsak sa'yo, Daniel Rason. Bakit? Dahil sa iyong kahambugan. Biruin mo, hindi ka nakinilabutan, Daniel Rason, na papayagan mong kantahan ka na mahal na kuya? Hindi ka nakinilabutan, Daniel Rason? Fiesta ng Diyos, merong float na meron mong ribulto? Ano yon? Fiesta ni Apong Iro? Ano ka, Apong Iro ka ba? Dapat patayin ka muna. Bago ka kasi si Apong Iro, di ba? Sabi nila, ipinako siyang nakabaligtad. O magpapako ka muna bago ka magpaprosesyon.
Wala ka man lang ambag nga sa sa kaligtasan ng mga miyembro mo eh. Ipinapahamak mo pa yung mga miyembro mo. Walang yakang Daniel Rason ka. At saka alam mo ba, Daniel Rason, pinagtatawanan ka ngayon sa industriyang kinabibilangan mo. Ay, ganyan pala si Daniel Rason. Opo, masamang tao po si Daniel Rason. Ano pong katunayan na masamang tao po si Daniel Rason? Ayan, kami pong mga miyembro niya. Especially, personally me, nakasama po nila ako ng kanilang sambahayan, ng kanyang pamilya. 20 plus years po nila akong kasama. Mga kapatid, wala po akong sahod. Sige, ipakita mo na meron akong sahod. Ipakita mo kung meron akong SSS. Ipakita mo kung meron akong pag-ibig. Wala, di ba? Bakit? Kasi wala nga eh. Kaya, alam nyo po mga kapatid, magalit man kayo sa akin, tatawanan ko lang kayo. Bakit? Kasi alam ko yung katotohanan. Kaya kahit sino pang magtanggol diyan, i-challenge ko kayo, i-dare ko kayo. Kahit 2 linggo lang, ewan ko kung tatagal kayo na makasama yung 2 demonyo niyang magulang. Anak ko. Ewan ko lang kung tatagal kayo. Hindi ba totoo, Bet Rason, na ang tawag mo doon sa kapatid na Cheriliosa, Sisis Cheche, tawag mo yak? Bakit ang tawag mo doon sa kapatid na manggagawa na yon is yak? Kaya sino ngayon ang mayroong puot? Bet Rason, ako ba o ikaw? Sino ngayon ang may puot, Daniel Rason? Ako ba o ikaw? Kaya ikaw, Daniel Rason, ang bobo mo, hindi ka nag-iisip eh. Ayan, sabi nung lawyer, tama yung sinabi mo, Brad Badong. Na kasi sa law, sabi niyang ganyan, sa batas, pagka inakusahan ka, hindi mo pinagtanggol yung sarili mo, hindi mo pinamalian, yung mga inaakusa sa'yo, binabato sa'yo, ang tawag doon, prima facie. Katumbas yon sa kolokyal na pananalita na silence means yes. Kaya alam niyo po mga kapatid, sabi nga nung kapatid sa Europe, aba, hindi ba masama itinuturo sa atin na bawal lang magdemandahan sa iglesia? Bakit niya dinimanda yung kapatid niya? Tapos itong si Daniel Rason, siya pa ang nagbigay ng lawyer sa tatay niya para idemanda yung tiyuhin niya. Kaya nung marinig ko si Badbadong, ba't pa ako mag-i-stay? Kaya alam niyo po mga kapatid, meron akong mga recording ng mga kapatid sa iba't ibang bansa na pagka nagmi-meeting yung mga manggagawa, mini-meeting nila yung mga kapatid. Nire-record ng mga kapatid na nagmamalasakit sa totoo, sa katotohanan, na pinaano po ako, huwag kayong makikinig kay Badong. Alam niyo po, mali yun. Ang sabi po ng Biblia sa unang 1:4:1, mga minamahal, subukin ninyo ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. Utos po na subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Kung talagang sa Diyos kayo, bakit takot kayo na marinig ako ng mga kapatid? Ako pala, sa demonyo pala ako eh. Dapat lalo kayo maging kampante, sa demonyo pala ako eh. Kasi kung kayo sa Diyos, ba't kayo matatakot? Sa demonyo pala ako eh. Nakuha niyo po yung logic mga kapatid? Pero bakit po sila takot? Bakit sila takot? Banggitin yung pangalan ko, banggitin yung pangalan ni Badong sa harapan ng kapatiran. Bakit? Mas maraming mabubuksan ng kaisipan, mga kapatid. Kaya kahit siraan nyo ko, okay lang. Kasi unang-una, wala naman akong karangalang kailangang ingatan. I am nobody.
I am no one. Ikaw, Daniel Rason, ikaw ang maraming kailangang ingatan. Unang-una, yung karir mo, yung pangalan mo. 'Di ba? Kaya, totoo yung sabi ng Biblia, yung nagmamataas, ibababa. Siyang nagpapakababa, itataas. Tignan mo, lagapak ka. Masyado ka kasing mapagmataas eh. Biruin mo, pati ang Diyos, pagmamataasan mo ang Diyos, kahit mag-iyak-iyakan ka dyan, hindi mo na makukumbinsi ang mga kapatid. Kaya, yun po mga mga kapatid, ang masasabi ko po sa inyo na actually maraming mga kapatid na nagme-message sa akin, brother, pag uuwi ka ng Pilipinas, wag mong ipapaalam. Unang-una, mga kapatid, wala naman na akong magulang na dapat uwian. Yung mga kapatid ko, merong kani-kanyang buhay na. So, I am on my own, mga kapatid. Noong pong umalis ako ng Pilipinas, kinalimutan ko na po ang Pilipinas, to be honest. Dahil dyan po sa ginawa sa akin ng magulang ni Daniel Rason. Nakakalungkot nga lang, dahil kung buhay pa po si Brother Eli, hindi po magkakaganito. At saka noong huling kinausap ko po yan, itong si Beth Rason na nasa Brazil kami, sabi ko, nakahanda ako na umarap sa consultation, isusumbong ko po kayo kay Brad Eli. Sabi ko doon sa nanay ni Daniel Rason. Takot na takot siya. Kasi alam niya, mapapahiya siya. Lahat ng mga lokal na dinistinuhan ko, ibinibida ko sila. Sadly, wala na po si Brad Eli para magtanggol. Ngayon, yung mga tao na naninira kay Brother Eli, napakabobo ninyo. Bakit? Bakit ko nasabing napakabobo ninyo? Unang-una, bakit nyo pasisiraan? Patay na nga siya. What's the point na siraan yung taong patay na? Hindi nyo ginagamit yung utak ninyo. Kaya yun po mga kapatid, at sabi ko nga, may mga kausap kasi akong mga kapatid na, brother, wag mong papatulan yung mga ganito, wag mong papatulan yung ganon. Sabi ko, oo naman brother, sabi kong ganyan, hindi naman ako kagaya nila na nagtatago sa mga larawan na hindi maipakita yung mga pagmumukha nila. And hindi ako po pwedeng makipag-affiliate sa mga tao na minamak ang Diyos. Kung sino man ang Diyos, basta minamak nila ang Diyos, kahit sino pa yan, I do not want to affiliate myself. Meron po akong paninindigan, mga kapatid. Siraan nyo ko, lalo lang kayong mawawalan ng viewership. Lalo lang kayong mawawalan ng viewership, maniwala kayo sa akin. Hindi nyo kasi ginagamit yung mga utak ninyo mga bobo kayo Tapos kikyaw-kyaw kayo sa tabi-tabi. Hindi nyo man lang nakasama si Brad Eli kahit isang linggo Hindi nyo man lang nakasama si Daniel Rason kahit isang linggo Ngayon, magbibida-bida kayo, nasasabihin nyo, kami ang original. Bakit? Sinasabi ko ba na hindi ko nga kayo kilala Hindi ko nga kayo kilala
You are nobody to me also. Hindi ko kayo kilala. Hindi ba, Adele? Binlock kita. Hindi ba, Broccoli? Nag-friend request ka, hindi ko inaccept. Tapos sisiraan nyo ako. Makikijoin kayong paninira sa akin. Bad publicity is still a publicity. Tandaan nyo yon. And I do not care. Ikaw, Adele, sino ka ba? Nagtatago ka sa ano, di ba? Pseudonym? Meron pang nag-aano sa akin yung Dark Knight na yon na masyadong bida-bida. Pati yung kasama niya sa sa programa niya, yung The Lost, na kinukulit-kulit ako na na umakyat sa kanilang sa kanilang programa. Sabi ko, it will be unfair for me na i-guest niyo ako ang interviewer hindi nakikita ng mga audience. Katangahan yon, kabubohan yon. Magpatong-patong pa kayo, hindi ako natatakot sa inyo. Tapos, itong ayan duda sa Bible siyang si Adele. How can I affiliate myself to you, Adele? Kaya, alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, actually, sabi ng mga kapatid sa Europe, maraming mga atheists dito, brother. Sabi nung mga kapatid sa Europe, pero mababait sila. Why? Marami kasing klaseng atheist. Atheist by choice, atheist by birth, and atheist because of circumstances. Yung mga atheist by birth, kaya sila atheist, wala silang kilalang Diyos, walang nag-introduce sa kanila sa Diyos. Merong mga atheist ngayon. Ako nalulungkot ako, to be honest, nalulungkot ako doon sa mga kapatid nating mga atheist, mga kapatid nating naging atheist ngayon. Mga kapatid, mahirap po kasing Kaya nga, di po ba sinasabi ko, bahala na ang Diyos sa kanila. Kasi unang-una, hindi ba sila nakaranas ng kabutihan ng Diyos? Para imak nila ang Diyos? Ngayon, sasabihin ninyo dyan sa Broccoli TV na mababait kayo. Ayan yung may mga lumabas nga dyan sa sa mga kasamahan ninyo na sinasabi, kayo nag-aaway-away. Kaya yun po mga kapatid, ang masasabi ko lang, tignan ninyo, gines ko si Brad John Chichester, gines nila. Gines ko si Brad Monlaw, gines nila. Kaya yung mga susunod kong igigest, I doubt kung aakyat sila sa inyo. Bakit? Kasi ayaw nila, sila mismo ang nagsasabi sa akin, Brad, ayaw namin kayong makita sa doon sa Broccoli TV. Oo, totoo yan. Pag hindi ayon sa kanila ang isang exeter, binabanata nila. Kaya pati sa Reddit, binabanata nila ako dahil yun daw pong moderator ng Reddit at saka si Broccoli, saka si Adele, magkakaibigan daw po sila. And I don't care kahit banatan ninyo ako. Sino ba kayo? Nakaambag ba kayo sa kahit isang butil man lang ng kanin sa pagkatao ko? No. I do not know you personally. Kaya wag kayong magbida-bida
Sabi nyo, di ba, kayo ang original. Bakit ngayon? Bakit kailangan nyo sabihin na kayo ang original? Takot kayo na naliglig yung viewership ninyo? Ang laki ng ibinawas? Sabi ni Jinju Semeraria, you should focus sa MCGI and the injustice sa loob. Yung mga nag-exit at naging agnostic or atheist man, pare-parehas lang tayong naghahanap ng katotohanan or naka-experience ng mali sa MCGI kaya umalis. Gaya nung sinasabi ni Brad CJ, dapat open-minded. Tama po mga kapatid, dapat open-minded. Sabihin nyo po yan, Jinju Semeraria, kay Adele, kay Broccoli, at saka doon sa mga panelists niya, kay Dark Knight, etc., tsaka yung Lost na yan. Sabihin nyo sa kanila, hindi sa akin. Kasi ako, I'm trying to understand kung ano yung pinaghuhugutan nila. Kaya, magsabi ko nga sa inyo, kahit 1,000,000 satanas pa kayo, magpatong-patong pa kayo, hindi ako natatakot sa inyo. Hindi ako natatakot sa inyo. Kay Broccoli TV, hindi ako natatakot. Yung pagmumukha lang ni Broccoli TV, tignan ninyo. Pagmumukha lang ni Broccoli hindi na reliable mukhang magnanakaw ng pabo Tapos, ang lakas-lakas ng loob ninyo na lait-laitin si Danya Rason, hindi nyo man lang maipakita yung pagmumukha ninyo. Kung talagang nagmamalasakit kayo sa mga member ng MCGI, na mga naapi, bakit hindi nyo sila ipagmalasakit ng tapat? Or meron talaga kayong hidden agenda? Pati yung si Soro na yun In-invite niya ako. Biro mo, nangangaral ka ng salita ng Diyos, nakamaskara ka. Tapos yayabangan niya ako na zone servant daw siya. Kahit zone servant ka pa, nadistinuan mo ba si Brother Eli Soriano? Ikaw, Soro Cervantes ka. Masyado kayong nagmamagaling na Tapos sasabihin mo, 'di ba Soro Cervantes, sinisiraan mo yung mga taga Broccoli TV? Kayo nagsisiraan Sinasabi mo, 'di ba Soro Cervantes, na kaaway mo yung mga taga Broccoli TV? Hindi mo naman ako mapapaikot Kaya sabi ko nga po sa mga kapatid, magpakatalino po kayo. Huwag kayong basta-basta o huwag kayong basta-basta maniniwala. Dahil kung talagang nagmamalasakit kayo dyan sa Broccoli TV, ikaw Adele, kung talagang nagmamalasakit ka, ang bobo nyo Bakit? The enemy of my enemy is my friend. Hindi ba? Nako, ayoko lang magbanggit. Sabi nga nung kapatid na kausap ko, ang bobo po nila Oo, bobo talaga sila. Kaya pinagsabihan ko na sila. Sabi nung kapatid na kausap ko, pare-pareho kayong bobo. Nilalait-lait nyo si Danya Rason na bobo siya. Bobo rin kayo. Tinutuligsa nyo yung Tagaytay Mansion. Magkano lang naman yung Wala man lang 40% yung value nung
Wala man lang 40% yung value ng property sa Tagaytay Mansion compare doon sa property sa La Vista. Palagay nyo ba, hindi kayo mananagot sa Diyos niyan? Sinisira nyo yung pananampalataya ng mga tao? Kilabutan kayo. Mga nasa Broccoli TV. Ikaw, Dark Knight, kilabutan ka. Hindi ba sinasabi mo, district servant ka? Nung minessage ako nung Dark Knight, yung DK, Badramil Ramal, sabi kong ganyan. But parang proud na proud siya na, ay, kilala ako. Natural, kilala kita. Yun ba dapat mong i-brag? Kaya yun po, ilan po lahat ng properties nila, Brad JR? Sa Palawan pa lang po, ang laki po nung main property po doon. Ilan ba? Marami. Meron pa po silang isla sa sa Palawan. Sa Bataan, yung pong KD Rock pa lang po, more than 200 hectares na po yun, if I am not mistaken. Meron pa po sa, kung di ako nagkakamali, sa Limay. At saka sa Balanga, meron pa pong property po doon. Saan pa? Bukod sa Tagaytay Mansion, meron pa po silang property sa Tagaytay. Saan pa? Sa Philinvest, yung sa tapat ng Sandigan Bayan. Marami po mga kapatid, too many to mention. At yung likod ng Philinvest na subdivision, na maliit na subdivision, ilan ba yung bahay nila doon? 10 yata yung bahay po nila doon. Alam ko meron akong picture doon, mga kapatid. Kasi, tapos meron pa silang bahay dyan sa townhouse dyan sa Scout Delgado. Mga kapatid. Saan pa ba? Sa Marami po mga kapatid, napakarami po nilang property. And ano po ba yung natin? Ano po ba yung main concern natin? Ang main concern natin, itong mga kapatid na nabe-brainwash at pinapasama, biruin mo, pamilya. Sa iglesia po ba yan? Sa kanila po. Property po nila, and yung La Vista alone, they cannot justify that. Pagka inimbestigahan ng gobyerno yon, how can you acquire such huge amount of property na ito lang ang trabaho mo? Nakapangalan po yun before kay Engineer Jerry Carroro. Yung pong palamurang engineer at nananakit ng kapatid, yung engineer na yon. Nakapangalan kay Engineer Carroro. Ngayon, sabi nung pandemic, sabi nung Betrason, anak, ayusin mo yung yung titulo ng La Vista. Baka kami ni Jerry Carroro yon. Alam niyo po mga kapatid, kahit kami ni Jerry Carroro yon, pagka inimbestigahan siya ng gobyerno, baka ma-forfeit ng gobyerno yon. Bakit? Wala namang kakayahan si Jerry Carroro na makabili ng kahit sa simpleng subdivision, wala po siyang kakayahan na makabili ng bahay, mga kapatid. Saan po sila nakatira? Doon sa paupahan ni Brother Eli dyan sa tapat ng Bulacan State University sa Malolos.
Kaya alam nyo po mga kapatid, buksan nyo po, magising na po kayo. Dahil niloloko lang po kayo ni Daniel Rason at ng mga KNP. Hindi po lahat ng KNP ha. Meron dyan mga KNP na alam ko maayos na mga KNP. Tapos doon sa Reddit na may mga naninira sa akin sa Reddit, go ahead. Ang bobo nung moderator doon sa Reddit eh. Bakit? Biruin mo. Pati ako dapat na tulungan ninyo sa pag-expose. Tinitira ninyo ako. Lahat ba ng property nila pera ba yan sa iglesia? Kasi po ganito po mga kapatid. Dapat maging specific po kayo sa tanong. Lahat ba ng property nila pera ba sa iglesia? Anong klaseng pera ng iglesia? Abuloy? Hindi ko po alam. Pero how can they acquire such kind of properties kung sa trabaho lang nila kukunin ang pambili, mga kapatid? Considering their lifestyle, mga kapatid. Sabi nga nung mga kapatid sa Australia at saka sa Europe, brother, sabing ganyan, po sila, masyado silang lucrative. Yung kanilang lifestyle, masyadong luxurious. Ang sabi ni Joel Biluan, mahalaga kasi sa'yo si Bes, kaya kanila binabanatan at ayaw nila ng ganun. Yun po ang bobobo nila eh. Bakit? Bakit mo babanatan yung taong patay na? Meron pa bang maibubo ngayon? Hindi. Wala. Wala nang maibubo ngayon kasi patay na yung tao. Kahit banatan mo ng banatan yon, patay na yung tao. Ito ang banatan nyo ngayon, itong buhay. Sabi ni Cruz Bobby, yung sabi ni Brother Eli na pag-aari ng iglesia ang mga ari-ari ang naipundar, nasaan na po yun? Hindi ko po alam. Pinalitan na po ng KDR Group of Companies. Meron na pong subreddit na di-related kina Brooks or Adele. Kaisa nila Brad J.R. Badong at Brad C.J. Perez. Sige po, brother or sister Kise, isend nyo po sa akin. Yun po yung pasikatin natin na subreddit, mga kapatid. Tinutulig sa tayo dun sa subreddit nila Adele at Broccoli. Sige, iwanan po natin sila. Magmumukhang tangayang mga yan na nasa Broccoli TV. Brad Badong, baka po nagpi-feed sa inyo ng maling information regarding Broccoli TV para magalit ka po sa mga nandun. Hindi po, wala pong nagpi-feed sa akin ng maling information, mga kapatid. Ako po mismo, nakikinig po ako pagka po hindi po live nila para hindi po nila ako makita, mga kapatid. Naririnig ko yung mga pinag-uusapan nila. At meron po silang inggit sa akin. Bakit? Biruin nyo, pinaunlakan ako. Una akong pinaunlakan ni Brad John Chichester. Binabanatan po nila yung noong nagmukha silang tanga, noong gines nila si Brad John Chichester. Bakit? Di sila makakibo. Sabi ni Brother Wilfredo Raplisa, yun ang pagkakaalam ko na pag-aari ng iglesia. Pag-aari din sa iglesia. What's new po latest live nila? But kaya news blackout yung pagkamatay ni Brother Eli?
man lang pinasilip sa mga kapatid, buti pa yung mga papa sa Roma at mga Manalo, tinelevise nila. Kasi nga po mga kapatid, galit po si Daniel Rason kay Brother Eli, mga kapatid. Yun po ang totoo. Kaya di po ba nag-rebrand ka agad? Biro mo, yun palang pagre-rebrand ng ng mga lokal natin from ang dating daan ginawang MCGI. Yun pala, tapos pati kulay pinalitan. Magtataka ka na eh. Magtataka ka na eh. Bakit nag-rebrand? Ano bang meron doon sa ang dating daan? Hindi ba kaya tayo naanib lahat mga kapatid dahil sa pangangaral ni Brother Eli Soriano doon sa programang ang dating daan? Ikaw, Adel, wala ka bang natutunang mabuti kay Brother Eli Soriano? Bakit ka ganyang kagalit kay Brother Eli Soriano? Kaya nag-expose kayo, nakatago yung mukha nyo. Nasaan ang credibility nyo? Nasaan ang dangal ninyo? Kaya pati si Daniel Rason, tinatawanan kayo eh. Bakit? Kasi nakatago nga yung pagmumukha ninyo. Bakit nyo tinatago yung pagmumukha ninyo? Nakakahiya ba yung pagmumukha ninyo? O nahihiya kayo sa ini-expose ninyo? Either. Regarding po dyan, yung bro, nasabi ata ni Bes na siya ang dukhang pantas sa Ecclesiastes 9:15. Naniniwala ka ba doon, bro? Mahirap po kasing paniwalaan basta-basta yung tinuturo ng isang tao. Siguro noong panahon na yon, naniwala ako. Pero alam niyo po mga kapatid, lahat po ng mga prophecy sa Old Testament, si Kristo po ang kinauuwian, mga kapatid. Yung uod na Jacob, si Kristo po yun. 'Di ba inangkin din ni Manalo yung uod na Jacob? So, hindi naman natin masisisi yung mga tao. Bakit nila kiniklaim yung mga ganito? Ang usapan na lang po dyan, noong bang naniwala ka, sumampalataya ka sa pangangaral ni Brad Eli, naging masamang tao ka ba? Kung naging masamang tao ka, Adel, sige magalit ka. Walang pipigil sa'yo. Kung naging masamang tao ka nung sumampalataya ka, Ramil Ramal, sa pangangaral ni Brad Eli, sige, kahit magdemanda ka, go ahead. Walang pipigil sa'yo. Kung naging masamang tao ka, The Lost. Hindi ko alam kung anong pangalan mo talaga. The Lost yung mo. Hanggang ngayon, lost ka. Ligaw ka. Tapos pinag-merge mo pa yung picture ni Buddha at saka yung picture ni Jesus Christ. Nila, ng Katoliko. Yun. Yun lang ang masasabi ko mga kapatid. Lahat po ng mga prophecy sa Old Testament, ang kinauwian po niyan mga kapatid, ang katuparan, ang Panginoong Jesucristo. Kaya yun po ang masasabi ko po dyan. Ngayon, ang sabi nga nung kausap ko, ang tatanga nitong si Adel, itong si sinabihan ko sila, dapat magkaisa kayo. Sabi ganyan nung kausap ko. Ang tatanga nga po nila, mga kapatid. Sabi ko nga doon sa kausap ko, ang tatanga nila, ang bobobo nila. Kagaya sila ni Daniel Rason. Tapos, gusto nyo akong umakyat dyan? Dyan sa programa ninyo? Bakit ako akyat dyan sa programa ninyo? Kakausap sa akin, walang mukha. Kakausap sa akin,
naka-alter yung kanilang mga boses. Sabi ni Edison Tejuco, bro, hindi na dapat kayo mag-away nila Broccoli, Adele, DK at Zorro. Tatawanan lang kayo ni KDR. Tatawanan ko lang sila pare-pareho. Wala akong pakialam sa kanila dahil pare-pareho lang sila. Sinisira nila ang pananampalataya ng mga tao. Yan lang po ang masasabi ko. Ayan may saksi si Kise. Sila po ang unang nang aatake. Kaya yun po mga kapatid, wala akong pakialam kahit i-post ninyo ako. I do not care. And bad publicity is still a publicity. Tingnan ninyo, yung mga viewership ninyo, lumilipat sa akin. Bakit? Mas credible kasi ako. Mas credible yung mga kapatid na pinapaakyat ko. Sabi ni Riser Crimson, baka may pinoprotektahan sila or may sabit po in terms of integrity. Unlike you po na wala masasabi, pero I'm thankful for both of you. Yun naman po ang sinasabi ko mga kapatid, di po ba? Na wala akong issue sa kanila, sa mga naging atheist, sa mga naging agnostic. Kaya lang mga kapatid, hindi po Nakakalungkot po kasi. And lahat po yan, kaya nagkaroon ng mga atheist na yan, yung mga agnostic, pwede pa Somehow naniniwala pang may Diyos. Pero yung atheist na by choice, mahirap po yan mga kapatid. Kasi tignan mo lang yung pagkatao mo, yung composition, yung pagkakagawa ng pagkatao mo, nagmamanifest, sinasabi ng may Diyos talaga. Kaya sabi ng Biblia, sinabi ng mangmang walang Diyos. Ba't ka makikipag-usap sa mga mangmang? Tapos, they will mock God. Sabi ni Cruz Bobby, bro, ano po issue kay Ramil Ramal? Hindi ko po alam kung anong issue ni Ramil Ramal. Wala po akong pakialam doon kung ano po ang issue niya. Sabi ni Joel Biluan, kakampi nila yung matandang vlogger sa YouTube. Sabi ko nga po, kahit magpatong-patong pa yung 10 milyong satanas o 1 bilyong kahit gaano pa karami, hindi ako matatakot. Ba't ako matatakot? Sabi ng Biblia, kung ang Diyos ang aking katulong, kanino ako matatakot? Gusto ko na mag-ibang bansa para malaya ako magsalita. Hirap dito sa Pinas, malakas sila. Opo, Brother Marlon, just keep your calm. Kaya nga, pinopromote pa ni Adele yung MCGI fanatic kasi inaatake din si Badong. And